So yun na nga mga kapositive, no? Kita nyo naman, nagpapalit ako ng brake shoe. Ayan, so naisipan ko lang to, no? Kasi compare ko yung old brake shoe ko dun sa bago kong ikakabit ngayon, no? Hindi siya brand war mga kapositive, no? Bro, what are you talking about, man? Disclaimer lang, depende pa rin sa user. Basta yun, kung ano yung magustuhan nyo. Dahil ito preference lang naman dahil syempre magkaibang brand yung nakakabit dati at yung ikakabit ko ngayon, no? Dito sa aking kaliwa ay ang Pitts Bike Non-Asbestos. Dito naman sa aking kanan, yung matagal ko nang ginamit. 3 years? What? Sun Racing sa Gold Edition. So, yung gagawin kong review or comparison, depende pa rin yun sa inyo, no? Sa mga capacitive natin na gagamit. So, itong napansin ko lang naman is preference. In case gusto nyong magpalit or gusto nyong sumubok ng mga brand na to, no? Itamaan nyo rin ako kung halimbawa may mali akong nasabi. At least share tayo, no? Unahin natin sa bigat. So, sa bigat mga capacitive, Pitts Bike ang mabigat compare sa Sun Racing. Yung bigat ni Pitts Bike, same na same sa bigat ng stock brake shoe ng Mio Sporty, no? Ayan, so para talagang naka-stock ka brake shoe ka din pag Pitts Bike yung pinili mong brake shoe. Sa Sun naman, magaang siya. Lightweight. Pagdating naman sa kanyang brake pad o yung kanyang mismong pad, rough si Pitts Bike. Siyempre, hindi ko pa naman nagagamit to. Kakabit ko pa lang tong si Pitts Bike. Pero ito si Sun, Smooth na. kasi 3 years ko na siyang nagamit, no? Pero kung makikita ninyo, non-asbestos si Pitts Bike, si Sun naman is Gold Edition. Ayan, kung may makikita kayong gold dyan, yan yung copper nila. Additional kapit. Si Pitts Bike, tingin ko makapit din naman to, non-asbestos material. So, third naman, ang kanyang brake pad na mismo, yung haba ng brake pad. Start ako dito. Ayan, pataas. Yun. So, kung mapapansin niyo, parang nasa 2 inch ang lamang ni Sun sa brake pad, no? Again, disclaimer Hindi po ito brand war. review lang to para sa mga gustong magpalit, gustong mag-try, gustong magkabit ng mga ganitong brand na brake shoe. Ayan. Pang-apat is yung kapal ng mismong brake pad. Mas makapal si Pitts Bike compare kay Sun. Siguro mga 0.5, 0.7, mga ganun. Wala kasi akong caliper. Sa personal, makikita nyo naman, or sana sa camera, kita nyo rin. So, syempre, makapal din naman to nung unang bili ko. Ayan. Numipis na lang gawan mga 3 years use. last pa sa napansin ko sa dalawang to, si Pitts Bike, meron lang siyang katulad sa stock talaga, na meron siyang isang angle lang, yan lang, ganyan lang. Kasi makita nyo dito, may tapyas. Ito yung nasa loob. Yan, itong part na to. Pag ganyan lang siya. Yan. Hindi mo pwedeng ito pagbalik ta rin. Basta hindi mo pwedeng pagbalik ta rin yung parang iganyan mo siya. Dahil tutukod na to. Kay Sun, pwede siya. Pwede mong pagpalitin. Kunyari, ito yung nasa baba, lagay mo sa taas. Taas, lagay mo sa baba. Dahil nga, walang tutukod compare kay Pitts Bike. Ayan. So, yun lang naman yung mga basic napansin ko. So, gusto ko lang naman din i-share sa inyo in case balak nyong magpalit or balak nyong gumamit ng mga brand na to, no? Again, disclaimer. Walang brand war dito sa dahil lahat naman to magre-renda. Lahat naman to quality. Yun nga lang, ito talaga si Sun nagamit ko na for 3 years. So, subok ko na. Then, ito naman ang ating i-vlog review, yung kay Pitts Bike. So, it's either way, kahit depende sa inyo, mga capacitive kung anong gusto nyong gamitin dito sa dalawa. Tingin ko naman na all goods to. So, ito yung kakabit ko ngayon. Then, sa mga susunod na video, share ko sa inyo yung feedback ko regarding dito. So, dito naman sa Sun, wala namang problema. Yun lang muna mga capacitive, no? At sana nakatulong tong short review regarding sa dalawang brake shoe na to, no? Pitts Bike and Sun Racing. Stay safe, God bless. Peace out.